Ito na guys, dryer natin yung nilabahan natin sa washer. So, ganito talaga siya kalala. And kalakas yung noise. Guys, ito na nga sasabihin ko sa inyo. May problema pa ang ating dryer naman ngayon. So, yung bagong dryer naman ang may problema. Hi guys! Welcome back to our channel! Happy weekend everyone! As usual, kapag Saturday, hindi natin kasama si Alwin dito sa bahay dahil siya ay may work. So, tayo lang dito nila Mami and ni Zion. So, share ko lang nga pala ang tanim ni Mami dito. Grabe, improvise to ah. Nakakita kasi siya ng kamote na hindi namin naluluto. Tapos, nagkaugat na. Tapos, tinanim niya na, dahon-dahon na, o, di ba? Parang naging ornament na rin yan dito. Tapos ito pa yung dati namin, yan sa IKEA yan. And then ito, yan, thank you, Sis Ero, yan, Be the Best, yan, dala nila yan nung nag-visit sila dito sa bahay. So, ayan, di ba? Nakaka-amaze itong, kamote lang yan, guys. Kasi, yung original na nakatanim dyan ay yung cactus, parang gano'n, na namatay. So, ginamit na lang ni Mami yung soil and tinaniman niya ng kamote. Diba? Ang cute din. Tapos, pala yung halaman. Ayan, natumba na sa lakas ng hangin ngayon. Mabili natin sa, ayan, nalimutan ko, sa Costco. Ayan, gusto kasi ni Mami lavender. Dapat pala may tali. Ang lakas ng hangin ngayon. Diba? So, ito lang naman pang para lang hindi boring ang likod natin. Lakas ng hangin. And meron pa tayo ditong mga tinanim si Mami. Carrots naman. So, hindi pa nagbubunga. Tingnan nyo, guys. Ay, hindi pa nagdadahon. Yan. Pero, ganun din ba magiging sa kamote? So, ito guys, ano lang to, artificial. So, ito ang pandagdag natin. Kasi, ang dami nang namatay ng mga cactus niyan. O, di ba? Amazing. Tapos, ito, yun na nga. Di ba? Ganda. So, anyway, yung bulinggit ko pala, ito! Naku po. Ang sistema ng bahay medyo magulo talaga pag ganito. May nagbabahay-bahayan kasi. Ayan o. What are you doing there? Nagpo-phone, no? Ganyan, sitting pretty, matutulog daw siya. Tapos naganap ng book, magbabasa daw ng story. Tapos, nung natapos na siya, nag-bore. Yan po na naman. Yan, wag nating guluhin. Ito palang silbi nitong aming dining table. Yan. Well, anyway guys, yan, ikukwento ko nga pala sa inyo na kahapon ay na-deliver na ang ating bagong washer and dryer from Costco. So, naka-order na tayo ng washer and dryer. So, may mga guys from Costco na pumunta dito kahapon. So, sa order na yon, yan, kinuha na rin nila yung washer and dryer namin na luma. So, sila na yung bahala mag-dispose, magtapon, magbenta, or anything kung ano man yung gusto nilang gawin. So, sila na yung naglabas. Ang kinailangan lang ni Alwin ay tanggalin yon para sa mga like connection sa water or sa wall. Buti na lang din nung Friday na delivery ay work from home tayo, kaya na antayin natin sila mag-deliver. So mga 4:30 na rin sila dumating. And then umakyat muna yung guy dito to check kung syempre ano ba yung sistema ng kukunin nilang washer and dryer, saan nakapwesto, and free ba yung space namin, wala bang mga nakakalat, kasi syempre malaking appliance yung kukunin nila. So okay naman, although nasa taas yung washer and dryer namin, umakyat pa siya. Tapos pinicturean niya. And then yun,
kinuha niya na or pinasama niya na yung kasamahan niya kasi dalawa na silang nagbababa nung washer and dryer. So after nilang ibaba yung luma naming washer and dryer, nilinisan ko muna. So walis and then mabilisang mop. Kasi syempre, sabi ko nga sa inyo, may previous owner dito. So, matagal-tagal na rin yung washer and dryer nila. Kaya ang daming kalat. So, yun, nagwalis and linis tayo. And then, yun, sinalpak na nila ang bagong washer. And then, yun nga yung dryer. Grabe, ang bibigat nung nakikita ko silang bubuhat. So, hindi ko na nga binidyo kasi syempre, they are working during that time. And, yun, hinayaan ko sila gawin yung kailangan nilang gawin, ikakabit yung kailangan ikabit, pati yung sa hose. Ito nga pala, no, yung difference, kasi nag-check din kami sa Home Depot, yung hose na parang silver ba yun, ay hindi free. Or, yan, may additional sila na $30. Pero dito sa Costco, free lang nila yon, and then sila na yung bahala magkabit. And then yun, ipapakita ko sa inyo yung washer and dryer natin. Pero guys, ito na nga sasabihin ko sa inyo, may problema pa ang ating dryer naman ngayon. So yung bagong dryer naman ang may problema. So yan, pakita ko sa inyo guys. So, ito na guys, ang ating bagong washer and dryer. So, maidamit na yan kasi tinatry namin ni Mami, testing din ba kung okay ang ating washer dryer. So, in terms of washer, tinesting din namin to together nung nag-deliver. So, ang ginawa niya, speed wash nun. So, ito yung indicator niya, yung ilaw. And then, nung tinest namin yung speed wash na 15 minutes, okay naman, okay yung tubig, okay yung ikot, walang noise na pinoproduce. So, yan, sabi niya, it's working properly. Kaya lang, itong dryer ay ang may problema. So, itong dryer na to ay may noise na kine-create. So, paparinig ko sa inyo, guys. Ayan, so may cover pa yan dito. Yan, air dry lang natin. Diba? Bagong-bago yan, guys. Tapos, yan ang problema natin. So, ito yung mga functions niya. And then, LG yung brand. So, stop na natin. And then, meron ding smart diagnosis na tinatawag dyan. Ang na-discover namin ay yung habang tinitest. Kasi bago iwan, yan, ay syempre dapat i-ensure na working properly yan, proper na nakabit din. So, ito nga pala yung bago na hose nila. Ang naging problem ay dented pala yan. So, hindi ko alam kung makikita yan sa video. Medyo nakatabingi ito. So, hindi ko alam kung bago pa nila bitbitin dito, nakakahon na, dented na siya, or sa process ng pagbababa ng mga guys from Costco ay na-dent nila. We don't know. Pero, eto na nga, no, kasi sabi niya, i-return na lang daw. Tapos, i-deliver na lang daw ulit yung kapalit nito. So, sabi ko, kailan ulit yun? Kasi, syempre, may iwanan kami ng washer. And then, nasa naman yung dryer ngayon. Kasi, nagpalit kami ng washer and dryer na set nga. Kasi, more on yung washer, yung nagloloko na. Dahil, kahit anong wash namin sa first round or first cycle, ay basang-basa pa rin siya. Hindi siya nadadry. So, we have to do another cycle. And, mas maliit kasi yun, guys. So, ito, mas malaki na pala siya. Kaya nakakatuwa. Kasi parang 3.5 lang yon, ito 5.2. Yan, kung may ganong basehan. So, ito mas malaki na siya. Pati yung height niya mas malaki. At least yung width niya ay sakto lang. Kasi syempre, yung room kung saan naman ito ay ilalagay, hindi na pwedeng i-renovate, diba? So, buti na lang din standard size yung mga washing machine. And then yun, sabi ko sa guy, did you notice the dent before putting it here? Kasi syempre, kung na-notice niya na pala na may dent, dapat din niya na inakyat. Yun yung para sa akin.
So, inamin niya na sa akin na na-notice niya na daw yung dent. Pero kasi there are instances daw na aesthetic lang daw yung damage. Tapos, okay naman daw and properly working yung like machine, even washer or dryer. So, yung mga cases like that daw ay minsan nagbibigay na lang daw yung Costco ng discount for the dent kasi dent lang naman daw yun and working properly. Kaya lang yung sa case ko kasi, nung pinaandar na, ay yun nga, tumutunog. So, hindi lang siya aesthetic or hindi lang siya yung damage na pwede mong hayaan. Kasi, ano talaga siya, parang because of the dent, doon nga tumatama siguro yung bilog na nagkikreate ng sound. Ayan. So, dito natin. Diba? Bagong-bago yan, guys. So, syempre, siguro, loss na to ng Costco. Hindi ko in-accept. So, hindi ko yan in-accept. Kaya, bago pa umalis yung nag-ayos nito, pinaprocess niya na yung refund nito. And then, papalitan na nga siya next week. So, next week daw yung earliest. So, sabi ko naman is, wala rin naman akong magagawa. Kasi, hindi ko talaga tatanggapin yan. And I have to wait for the next one. So, yun, the earliest date is again Thursday. So, I think si Mami na ang mag-a-accept nun. So, pwede naman daw kahit hindi ako yung present dito sa bahay. And yun yung ating situation. Kasi sabi ko, akala ko, okay na, alam niyo ba, pagka-deliver, tapos na. Pero ito ngayon, na-solve nga yung washer, yung dryer naman ang may sira. Yung, alam niyo yun, syempre, brand new to, hindi natin i-accept na may tumutunog kasi bothering siya. Pero ito, guys, trinay na namin ni Mami, and kaya may laman. Very quiet niya talaga na umikot. So, hindi mo masyadong nararamdaman na may washer palang umaandar ngayon. And then, inverter na pala to, direct drive motor. So, 10 years warranty yung kanyang motor. And then, ito pa nga nakakatuwa. Kasi may energy guide dito, sinasabi na, ayan it uses less energy daw sa amin, nasa gitna. And then, ang energy consumption daw nito ay nasa $15 or ito, estimated yearly cost $12 when used with a natural gas water heater. So, yun yung mga like estimate nila, clothes washer. And then, ito naman, yung makukuha natin na dryer once maayos nila at mabigyan tayo ng bagong unit. So, 606 kilowatt per hour per year. So, yan, hindi tayo nandun sa maximum na level na machine na nag-use ng most energy. So, ang napili namin ay LG kasi LG or Samsung ay okay. And then, yung dati namin ay Whirlpool na sobrang liit din. Kaya, nag-decide na rin kami, guys. Kasi kahit na ipa-repair namin yun, kung naliliitan talaga kami sa washing machine, tas konti lang yun na ilalagay namin because nga nasa 3 something lang yun versus ito na 5.2 ay yan, okay na mas maalwan ito ngayon. And then, kasi na-understand na rin naman namin ni Alwin before buying the house na may mga bagay-bagay talaga sa bahay na bilang homeowner ay kailangan mong palitan, kailangan mong kumpunihin. So, dapat talaga may naiitabi tayong fund para sa mga ganyang pagkakataon. Yan, kaysa sumakit ang ulo natin, hindi na maging komportable yung buhay dahil nga may sira, may hindi gumagana, or hindi nagfa-function ng maayos. So, ito, pinakita ko na rin kay Alwin. Ang sabi niya lang, ngek. Ayan, kasi babalik na naman at hindi pa pala magagamit. Pero yun pala, tinanong ko yung sa like customer service ng Costco nung yun nga papalitan to ng bagong unit, kung pwede din pa rin gamitin kasi syempre nag-washer kami for this week, paano namin i-dry? Pwede naman ihang kasi may mga racks din naman kami, pero just to be sure, pwede pa rin naman daw gamitin in the meantime kasi treated na siya for return.
yeah, within the allowed period. So, okay lang daw yun. Pero i-observe ka rin, ayoko rin naman na mamaya mag-create ng noise lalo, 'di ba? Mag-cause pa ng kung anong problema. Yan, bago natin ibalik. So, yan. Anyway, happy ako dito sa bagong washer. Antayin na lang natin ang ating bagong dryer. So, mas mataas na ito ngayon. Yan o. Kesa doon sa luma namin na mas maliit. Tas yung ano niya na-accommodate ay napakakonti rin talaga na mga damit. So, yun ang ating istorya guys sa ating washer and dryer. So, ito pala yung nilalagyan. Yan o. So, may pre-wash, main wash, and then sa softener. So, ito yung nilagay ko kanina. Ayan. Tapos sabi niya, high efficiency detergent. Okay. Alright. So, ito na yun guys. Update na lang tayo once hopefully ay makumpleto na. Kasi ngayon ay yun nga, may problema pa ang ating na-i-deliver na dryer. So, okay. Ito na guys. Dryer natin yung nilabahan natin sa washer. So, ganito talaga siya kalala. And kalakas yung noise. So, nababangga lang siya dito sa dent. Yan, nakikita ko yung, ano ba yan? Ba yung vibration. Kasi nakapaliko siya paloob. Sabi nga ni Alvin, pwede yan i-aspirate eh. Para dumiretso ulit. Pero so far, kung wala yung noise na yan, okay yung dryer. So, ito lang naman din yung lalaban natin for this weekend. And maantay pa yung bagong kapalit nito. Yan in the meantime. So anyway guys, meron pala kaming attenda ni Mami. Online lang naman na 2,000 Hail Marys. So, magpipray yung ka-household namin ng 40 Hail Marys. And then kami ni Mami, in-invite ko si Mami, mabilis lang. Another 40 sa amin. And then the rest ay, yan, other people na rin. Alright guys, so yan, join na muna tayo sa Teams. Alright? Hi guys, so dito na tayo sa bahay. Nakauwi lang natin galing trabaho. And yun nga, no, nabanggit na rin ni Emma yung about dun sa dryer namin sa ating ilaw na nung pagka-deliver ay may problema. Ewan ko kung nakikita nyo siya sa video or hindi masyado kasi yung dito sa ilalim yan guys, hindi siya, dent. Asing pumasok siya doon. Kaya pag umiikot yung dryer, tumutunog. So, tumatama siya doon. Actually, kaya kong gawin yun isasak ko lang siya. Hihilahin ko siya palabas. Pero, dahil nga, papalitan naman talaga ng cost ko. So, next week nga lang daw yun. Kaya, hindi ko na rin siya gagalawin. Pero kung tutusin, madali lang siya. Kasi malambot lang naman yung, cover niya na to eh. Hindi naman siya yung solid na bakal talaga. Feeling ko dyan, yung pagkabuhat siguro. Hindi ko alam baka pagbuhat ng dalawang tao, na-push siguro. No? I'm not sure. Pero, yun nga, dahil sa may warranty naman siya, papalitan naman daw nila. Yun nga lang, next week pa. And kanina, yun nga, nag-try si Emma. Maingay nga daw talaga siya. Actually, pinarinig niya sa akin to nung walang laman, umiikot siya. Tapos tumatama nga yung yung pinaka loob na to. Ito siya eh. Ito, pag umikot, yun may tumutunog. Tumatama siya. Ayan, so wag na natin galawin kasi baka lalong magka-problema. Ayan. Pero sabi ni Emma, yun nga, good thing din. Maganda raw kasi malaki na yung washing machine natin. So, mas marami na siyang malalagay. And, yeah, at least, hindi na kami nagka-problema. Kasi dati talaga guys, yung tubig, after niya mag-spin, naiipon talaga siya dito. Hindi ko alam bakit eh. So, siguro yung
pagbuga niya ng tubig dun palabas. Ewan ko hindi ako expert pagdating sa ganito. Siguro yun na yung problema niya. Kasi siyempre sa tagal na rin naman guys no, nung washing machine namin dati. Siguro 14 years na rin yun. Kaya it's time na rin talaga para palitan. Tsaka yun nga, sabi na rin naman nung pina-check up namin or yung pina-check namin. Siguro dahil sa katandaan na rin. Pero yeah, at least hindi kami namumblema kasi ang nangyayari nagiging doble yung trabaho eh. So mas lumalakas yung kuryente. Yeah. Kaya nag-decide na rin kami bumili. Yan. So anyway, hindi ko nagagalawin yan kasi baka magka-problema pa. Tsaka sabi ko nga, papalitan naman siya. Kaya hayaan na natin siya. Kasi meron akong pang ano niyan guys eh. Yung panghila. Bumili ako nun eh. Kasi diba, pagdating halimbawa sa sasakyan, yung mga na-UUP, na-dident. So, pwede siyang hilahin. Kasi ako, binibili ko talaga yung mga tools na kahit na hindi ko pa kailangan, binibili ko na siya, ina-advance ko na para if ever dumating yung time na may mangyari, may magagamit agad ako. Kaysa yung doon ko pala ma-realize, wala ako to, kailangan ko pang bumili. So, diba? Ayan. So, yun lang. Pina-check lang sa akin ni Emma. Ayan. So, nakita niyo ba yung bahay-bahayan ni Zion? Ayan, oh. Ha? Pinakita ko na. Ayan, oh. Pagdating ko, tinawag niya agad ako dito, Uy, may pagkain pa siya dun, oh. Ano yan? Fish fillet? Merienda niya. Yung merienda niya. Uy, kumakain siya ng fish fillet. Nice. Yun, oh. Ganda ng weather ngayon. Guys, alam niyo ba ang weather ngayon? 32. Grabe ang init. Oh. Yung halaman nga namin, oh. Tinan niyo, oh. Oh, nalanta siya. Siguro sa sobrang init. Kasi nilagay namin siya sa labas. Kaya pinasok ko muna. Try nating sagipin. No? Sa mga expert ba dyan, ano bang tamang alaga dito? Oh, nakalagay naman dito. Light needs. Water needs. Sobrang init nga po siguro. Kaya ganyan siya. Pero sana mabuhay pa. No? Napansin ko kanina pagpasok ko, natumba na rin siya kasi malakas yung hangin. Dito namin kasi siya nilagay. Medyo mahangin ngayon guys. So, tingnan niyo. Kaya natumba siya. No? Ayan pala guys, no? Shout out sa sa Volkswagen South Center. Ayan, no? Sa pagpapahiram ng sasakyan nila. Diba? So, good for one weekend guys. So, sa Wednesday ko siya ibabalik. And tomorrow, pupunta kami ng Forget-Me-Not. Siyempre, itatry natin yung Volkswagen Atlas na yan. Kung gaano ba siya ganda, gaano ba siya, alam mo yun, kasmooth tumakbo. No? Pero guys, to be honest nung time na drive ko to, sobrang ganda niya talaga. Ano siya, mafe-feel mo yung pagka-luxury ng car. Ganda, sobrang okay siya. Sabi ko nga kung kung marami lang tayong pera, bakit hindi, di ba? Yeah. So yeah, hintayin nyo guys yung pinaka-review ko ng sasakyan na yan. Gusto ko kasi i-review talaga yung full details ng sasakyan na yan. So, naghahanap ako ng place kung saan ko siya pwedeng, alam nyo na, iparada tapos sa ako siya i-review. So, dati kasi nag-review ako mga motor sa Pilipinas. So, ngayon, try natin sa sasakyan naman. No, pero hindi ako expert case do pagdating sa sasakyan. Pero, yun nga, nag-research tayo. Titingnan ko kung ano yung mga specs na itong sasakyan na to. Ano yung ka-level niya sa mga ibang brands. So, let's see. No, abangan nyo yan. Alright, so pasok tayo sa yan. Vlog daw si Zion. Ano yung pa-vlog mo? Ano yan? Sonic. Yeah, Sonic. Yan yung bahay-bahay niya. Yun guys, no? Dito ko na siguro tatapos itong vlog na to. I think mahaba na itong vlog na to ni Emma kanina pa. So, chinek ko lang yung washing machine. Ayan. At saka, yun nga pala, mamaya, dadaan kami ng 7-Eleven kasi nga ngayon ay July 11. So, 7-Eleven. So, may free sila na Slurpee. Ayan, sabi ni Emma. Alright, so, hanggang dito na lang. We'll see you on the next one. Peace!